consider nyo na mag-stay sa may Bulabog Beach. Maraming pwedeng gawin dito. More local yung vibe. Ang ganda ng Bulabog Beach. Or gusto nyo maghanap ng mga aquam. Hi! Sa may Bulabog Beach, maganda yung sunrise. Buwakan dito guys. Masarap iparamdam kung gaano ka-warm yung Philippine hospitality. Table for one po. Sobrang work-friendly nila. Ang ganda ng vibe dito, sir. Kahit ang hirap-hirap mahalin ng Pilipinas, mamahalin pa natin ng Pilipinas. Tama, mali. I love Boracay. Hi guys! It's our day and another chance to biyahe. Today guys, December 8, 2025. At nandito ngayon sa may Bulabog Beach kasi for today's vlog, pupuntahan natin yung mga places to be sa may Bulabog Beach area. So where to eat, where to stay, at bakit natin dito napiling mag-stay for our Boracay trip this year. Samahan niyo ako? Tara, dahil tayo! So yun guys, so saan nga ba tayo nag-stay dito sa may Bulabog Beach? So dito tayo nag-stay sa may Happiness Hostel. Sa Happiness Hostel guys, is budget-friendly accommodation dito lang sa may Bulabog Beach. Hindi lang sa may Bulabog Beach malapit. Malapit lang din siya sa may Station 2. So, dorm type yung in-avail natin dito. Though meron din dito mga family room. So kung gusto yung i-avail ng mga family room, standard room nila. So tayo, dorm type yung in-avail nga natin. Kasi gusto nga natin na for this trip, ay maging budget friendly yung magiging travel natin. So budgeted talaga siya. So tipid travel, ganun. So ito siya, ito sa labas. May pool yan guys. Ayan. Tapos meron din silang restaurant na paggabi ay nagiging bar. So this is our room. Ayan, room number 22. Ito yung sure niya, pakita ko sa inyo. So yun siya guys. So kapag mga dorm type kasi, meron kayo mga kasama doon. So in our case, meron tayo 3 kasama. So meron din tayong mga naging friends dyan, ang mga dorm mates natin. Alam mo ba guys, nakuha ko lang tong accommodation natin for just 600 per night. So naman nasa around 2,600 yung binayaran natin since 5 days, 4 nights tayo. Basulit na. And ang ganda talaga guys, kasi sobrang Bali inspired siya. Para ka nasa Bali. Diba? Para ka nasa Bali. Ang ganda. Lilibutin natin ito guys para makita nyo kung bakit dito natin napili mag-stay sa may Happiness Hostel. Okay? There guys, dito rin meron ding water dispenser. Tignan niyo pati yung water dispenser. Sobrang aesthetic, di ba? Look at this one. Meron silang ATM na you can withdraw for free pag BPI kayo. Ayan. Di ba guys? May ATM. So this is the restaurant. Ayan yung restaurant na nagiging bar kapag gabi. Tapos meron din ditong mga pampalibangan, mga libangan ba? Meron siya for table tennis, may billiards dyan. So ito, tingnan naman, di ba? Ang ganda. Upo ka lang dyan guys, maghayahay ka lang dyan. Sobrang ganda, di ba? Ayan, din yung kitchen. Ayan guys, so, may pool. Imagine guys, for 600 pesos per night. Ayan na yung view. Oh, that's our hostel. So there guys, ito yung hostel natin. Dito lang din sa may area ng Bulabog Road. So ayan. Ayan lang yung hostel natin. Yung pangalan niya, Happiness Hostel. Makikita nyo naman siya agad. Tapos ayun na agad yung Bulabog Beach. So now ay 12:59 PM. Ngayon orasan natin kung gaano ba kabilis
yung walking from our hostel going to the Bulabog Beach. Okay? Sobrang bilis lang na ito guys, ayun na agad ng Bulabog Beach. And also, if ang wino-worry nyo ay yung sa White Beach, malapit lang din sa White Beach, yung Station 2. So parang wala pang 15 minutes or siguro mga 10 minutes nga lang or less than 10 minutes lang yung walk. Try natin may orasan guys kung ilang oras yung magiging oras talaga. Ilang minutes yung magiging lakad natin from our hostel to the White Beach. Pero malapit lang sa White Beach. So sabi sa Google Maps kasi mga nasa around 8 minutes lang siya. Pero nakadepende kung gaano mo kabilis maglakad, 'di ba? Kumbaga kasi guys, nasa may gitna siya. So, kumbaga ito yung hostel natin. Ito na yung Bulabog Beach. Ito, nasa may, doon sa may kabilang part, andun na yung Station 2, yung D-Mall. Ayun na agad. Kitang-kita nyo na agad yung Bulabog Beach. Sa Bulabog Beach guys, yung mga famous na, yung mga nakahigang mga, tang nito, coconut trees, dito yan sa Bulabog Beach. Ayan na, maraming mga ganyan activities dito sa Bulabog Beach. So, usually mga foreigners daw yung gumagawa niyan. And kaya makita yung mga AFAM. Guys, if gusto nyo makipag-make friends sa mga AFAM, Bulabog Beach is the place to be. Kasi dito sobrang daming mga AFAM. So, dito talaga yung tambayan nila. Ayan o, dito pa lang guys, ang dami na. And dito usually yung mga AFAM. So makikita nyo sa background ko mamaya, puro mga AFAM yun nasa likuran natin. Diba? So pasabog yan guys, as in. So kung gusto nyo maghanap ng mga AFAM or gusto nyo makipag-friends sa mga AFAM dito. Actually sa hostel natin, maraming mga AFAM doon. Even dun sa dorm natin, meron tayong roommate na Westerner. Mabait sila guys, so huwag kayong matakot sa kanila. Mas matakot kayo sa mga kapwa nyo Pilipino. Charot, charot lang. Dito, din sa may Bulabog Beach, maganda yung sunrise. Kasi, di ba sa may White Beach, yung Station 1, 2, and 3, nandun yung mga sunset. Pero, dito, sa may Bulabog Beach, dito naman yung sunrise. So, na-try natin ma-witness yung sunrise kanina. Witness natin yan. So wala pa tayong ganun tulog. At tulog ko lang ay 2 to 3 hours. Sobrang lala ng nightlife dito sa may Boracay. Sabi na tayo guys, kasi ito na yung Bulabog Beach. Para makita nyo rin yung I Love Boracay. This very iconic yung place na itong I Love Boracay. Maraming nagka-picture dyan, mga family, mga magkatropa, mga magkakaibigan. Marami nagka-picture dyan. Ayan siya. I love Boracay. I love Boracay. Look guys, ang cool ng mga bata. Tingnan nyo, nag-volleyball sila. Ayan. Oh, di ba ang cute nila? So now, pupuntahan natin guys yung isa sa mga work-friendly na kainan or cafe dito sa may Bulabog Beach. Ang pangalan niya is The Lazy Dog. I-explore natin bakit siya yung isa sa mga sikat na tambayan ng mga digital nomads dito sa may Boracay. Ano pangalan mo, Silpi? So mag-hi! Hi! Ano pangalan mo, Silpi? Follow kita! Guys, hindi ko alam kung nakapansin nyo, medyo paus ako. Kasi nga guys, nakuha tayo kanina, 7 AM na. So, ang oras ngayon is nasa around 1 PM. So, nagising tayo ay 11 PM. So, 3 hours lang yung tulog ko. Kasi sobrang solid ng mga nangyari kagabi. As in, super solid. So, hanapin natin yung The Lazy Dog. Wait lang.
The Lazy Dog, The Lazy Dog. Dito na yan, around the area na itong Balabog Beach. Nakikita nyo yung mga background ko sa likod, di ba guys? Puro afam. Kasi promise guys, if gusto nyo makipag-friend sa mga foreigners, sa mga tourists, dito talaga sa Balabog Beach, Karasal dito. Kasi mas marami yung foreigners dito compared to locals. Kung ikukumpara natin doon sa dami ng crowd sa may White Beach Station 1, 2, 3, doon kasi medyo dominant tayo mga Pilipino. Dito, books. Puro afam dito guys. That's the Bulabog Beach. Wow! Di ba? Ang ganda. Dito guys, meron din mga yan, hotel, Seven Stones, mga ganda yung mga hotel dito. And, medyo mas cheaper sila compared doon sa Station 1 of course. Tapos sa ibang mga parts sa may White Beach. Dito rin napansin niyo sa may Bulabog Beach, malakas ang hangin dito. Kaya rin may mga nagaganon, yung mga sports activity na yun. Kasi malakas lang yung hangin. Dito, po. Hello po. Hello. Shout out po sa'yo, kuya. Going back, malakas ang hangin dito sa may Bulabog Beach. Yan. So, hindi siya ganun kainit kasi ibang level yung hangin dito sa may Bulabog Beach. Feeling ko magpasa tayo. So, check ko lang Google Maps guys ha. So there guys, dito tayo, longpas nga tayo. Dito lang siya sa may tapat na ito mga flag. Ayan. Ayan, yung mga flag na yan. Different countries. Meron siyang Japan, merong America, Philippines of course, England, Indonesia, meron Switzerland, may Brazil. Hindi ko alam kung tama ba. Basta ayan. Pasok tayo sa Eskinita. Asa may Eskinita siya, looban. Yan nyo guys ha. Check nyo nasa likod ko guys ha. Tinan nyo. Background ko ha. Tayo ka ba yun? A farm represent. Ayan. Saan ba yun? Ito. Ayan, ito na siya guys. The Lazy Dog. The Lazy Dog Bed and Breakfast. Sabi ko kasi parang gusto ko ng tapsilog eh. Tapos dito daw guys ay sobrang work friendly nila. So mayroong fast wifi, mayroong mga sockets. So gusto nyo mag-work, dito lang din kayo mag-i-stay. So maraming digital nomads dito. Ayan guys, so we're here na sa loob. O diba, again guys, o diba. O, mga afam agad. Table for one po. So yun guys, so tayo ay naka-Indian seat lang dito. Tapos tama nga, meron niyang socket dito sa may part na to. And ito yung menu nila. Oh! This is quite affordable ha. Kung ikukumpara natin sa presyo ng Boracay guys. Meron Vietnamese coffee, 130 pesos. Sobrang rare na ito sa Boracay. Swear. Yung ganitong presyo. Kasi usually nag-range yan. Yung mga kape dito sa Boracay, 200, 300. Minsan nga may 400 pesos pa. Pero ito mura na to. O, calamansi juice 120. So, this is quite affordable talaga sa Bulabog ha. Ayan, dito tayo sa may meron silang mga salad dito. House salad nila 420 pesos. Yung mga soup sila munggo. Kung gusto nyo magmunggo dito sa Boracay, 135 pesos. Tapos meron silang pasta. Pabay man dito. Meron din silang sandwich. Ayan. 100 meron 295, ganyan. Fresh fries sila guys is 180 pesos. May dessert din sila dito, banana bread, 80 pesos. Okay ah. So meron ditong omelets din, 180 pesos. Meron silang pancake din dito guys, 220 pesos kapag meron banana. Kapag merong mangga, meron 240 pesos naman siya. Meron silang fini-flavor class, so patapa. Ito yung medyo mahal kasi marinated beef daw siya, 440 pesos. Kasi meron din dito guys, local sausage, 330 pesos. Chicken or pork tocino, 330 pesos. Tapos meron silang daing na bangus, 350. Ang ganda ng vibe dito, swear. Tignan nyo. Diba guys? Makapag-work ka talaga ng maganda dito guys sa Lazy Dog Boracay. Ang ganda. Ang tahimik, guys. So perfect siya kung gusto mo talagang mag-work. Siguro ang orderin ko ay local sausage siguro.
Yeah, so dun tayo sa 330 pesos. Tapos good order tayo ng... Parang gusto ko mag-coffee kasi 3 hours lang yung tulog natin. So baka natin kayanin yung buong araw. Siguro bibili ako ng Vietnamese coffee. That's 130 pesos. Diba, imagine mo, makapunta ka ng Vietnam kung nasa Boracay ka, diba? Diba, ganda. So yun guys, ready ko kayo later. Ang chill tumambay dito guys, sobra. Perfect. Tumambay dito guys. So try nyo to kapag napunta kayo sa may Boracay guys. Ang ganda ng vibe. Tapos parang tinawag kayo ng trabaho nyo. So parang ang hirap, diba, na sa bakasyon ka. Pero meron kasing di maiwasan lalo na pag mga digital nomads, diba? So parang kahit saan dala yung mga work, diba? So, if madatnang kayo ng work dito sa may Boracay, just much recommended, diba? Tapos later guys, rate natin ang food nila. Again, very much honest ako kung di yan masarap. Sabihin ko yan. Kapag masarap, sarap, diba? So, tikman siya mamaya, okay? There guys, sumot ko na yung order natin. Mukha siyang masarap. Tignan nyo. This is the local sausage. Ayan siya. Tapos, meron dalawang sunny side egg. Ayan siya. Mukha siyang masarap, guys. Diba? Diba? Nakakatuwa. Ang bango, guys. Tapos, ang laki ng servings. Tapos, ano na rin, guys, yung ating Vietnamese coffee. Tikman natin itong coffee nila. Kailangan natin ito, guys. Kasi, 3 hours na tulog. Grabe. Matapang pero masarap. Matapang, handa kang ipaglaban buong araw. Bilang wala tayong tulog. Konti lang yung tulog natin. Itong coffee na ito yung magiging sandalan natin. Ito yung magiging savior natin for today. Okay, try na natin siyang kainin. Okay. So there guys, kainin na natin itong ating order na local sausage. Try natin itong local sausage muna. Masarap siya! Salty, na may konting sipa ng sweetness. Para siyang malambot na longganisa. Ganun naman na-feel ko sa kanya. Sarap ng kahanin, garlic rice. I love it. At ito natin lagay dito sa may, ano ba to? Sa usawa nila. Muna natin, baka maanghang pala to. Supang maanghang, guys. Ang anghang. Try natin isasaw. Ang anghang. Sausaw natin kung perfect. Wow. Saktong-sakto yung anghang dun sa sweetness at saltiness na itong local sausage. Try natin itong egg. Yung lasa. Perfect ng egg kasi yung sura ng egg, oh. Diba? Perfect ng egg. Tingnan natin. Salty yung egg, pero masarap. Doon kasi gusto kong egg eh. Yung mayroong sipa ng saltiness. Tapos meron sila ditong cucumber yata to. Na salad. Tikman natin. Maasim siya. Pero, pambalance siya dito sa alat. Itong, tawag nito. So, local sausage yung pangalan eh. Guys, sorry ha. Pero, itong pagkain natin ngayon, solid. Medyo generous ako. I will give it a 10 over 10. Masarap siya, guys.
lahat nag-complement yung mga nasa plato ko. Lahat bagay dun sa overall experience ng dish. So, ang sarap. Swear guys. So yun guys, ubusin ko na to. I'll update you later, okay? Guys, grabe. Tried and tested. Ang bilis ng wifi nila dito guys. Isa to sa pinakamabilis na wifi na try ko dito sa Boracay. Kasi nakapag-cafe na rin tayo sa iba't ibang cafe dito sa may Boracay. Na-try na rin natin access sa internet via laptop. Yung iba medyo mabagal, yung iba medyo sakto lang. Ito ang bilis. Upon click lang, lumalabas na agad yung site. Mabilis ang wifi dito. Try nating speed test. Speed test natin ang wifi nila dito para malaman nyo kung talagang legit na mabilis yung wifi nila. Oh, guys, ang bilis. Yung download is 35.2 Mbps. Yung upload, mabilis na to guys kasi nasa isla tayo. Yung upload is 28. Your connection is fast. Yun siya, 32.2. Tapos 28.0 yung upload. Ang bilis, diba guys? Wow! So, if digital nomad ka, this is a perfect place para mag-work. This is a perfect place para, diba, mag-unwind, i-enjoy yung Boracay, na meron ka mabilis sa internet. So guys, yung Lazy Dog, puntahan nyo to if you're going to Bulabog Beach, okay? There guys, so we're done eating. So, nakalabas na tayo ng Lazy Dog. Yung bill natin is parang 60 pesos. Sulit naman na siya. Kasi masarap naman yung food. And then yung coffee din masarap. So, tsaka normal fries sa Boracay. Feeling ko kung sa ibang cafe or sa ibang restaurant ating kinain yung same na lasa. And then yung same na servings na ganun. Habot tayo ng 800 pesos twice. Ganun. Like parang may time na ganun tayo, nagsilog tayo dun sa White Beach. Mabot na 700 yung bill natin. That's too much. Yun. So now guys, dito sa may Bulabog Beach, marami ding cafe dito na pwede ka mag-chill. Diba? Na meron kang view ng Bulabog Beach. Yung mga beachfront na cafe. So yun, yung na-try natin dito last time ay yung Calle Cafe. Nasikat dito. Mag-insert ako guys ng clip nung naging video natin doon sa may Calle Cafe. Okay? So roll BTR. There guys, ang ganda, 'di ba? So yun naman, basically yun yung mga nagagawa dito sa may Bulabog Beach. Kung gusto niyo na medyo chill na vibe ng Boracay, gusto niyo maiba naman. Gaya nung ginawa natin, 'di ba? Since again nung first Boracay natin, nag-stay tayo sa may Station 1, tas and Station 1. Tapos, yung second Boracay natin, nag-stay tayo sa may Henon Park na nasa Station 2. So, sabi ko, parang gusto ko maiba yung vibe ko this trip natin. So, ang ginawa ko ay nag-book tayo dito sa may Bulabog Beach. And for me, no regret kasi ang ganda ng Bulabog Beach and accessible din naman yung accommodation natin, yung Happiness Hostel sa mga White Beach, Stations 1, 2, and 3. So yun guys, hopefully, if you're considering staying here in Bulabog Beach, nakatulong tong video na to. Maraming pwedeng gawin dito, more local yung vibe, and then ang daming mga foreigners, ang daming mga tourists dito. So, ang sarap maging friendly dito, mag-hi ka sa mga tourists, diba? Parang, as a Filipino,
especially ako na fan ng travel, I always ensure na yung mga tourists sa Pilipinas ay ma-feel nila yung Filipino warm hospitality. So yung mga ganun mga bagay. So parang kahit hindi ako member ng tourism sector dito sa may Malay, sa may Boracay. So parang participate ako dun sa, alam mo yon, kasi part yan ng overall experience guys eh. Ako kapag nag-travel ako, hindi lang basta yung scenery, hindi lang basta yung view titignan ko, kundi the overall experience. Kumusta ba yung culture ng mga tao, kumusta ba yung attitude nila, gano'n pa sila ka-warm. Kaya gustong gusto ko yung mga Southeast Asian countries, Vietnam, Thailand, kasi ibang level yung mga yon. So same lang sa atin, dito sa Pilipinas, masarap iparamdam kung gaano ka-warm yung Philippine hospitality dun sa mga taong nag-effort ng ilang oras na bumiyahe para lang makapunta dito sa Pilipinas. So, yun guys, this is a reminder na please be kind dun sa mga tourists natin. Please don't discriminate regardless of their gender, regardless of their ethnicity, regardless of their color. Lahat yan guys, tao. Lahat yan nag-enjoy. Yon guys, so please don't discriminate kasi isa yun sa medyo nakaka-off kaya saan ka pumunta, diba? Imagine pumunta ka ng isang lugar, in this case Boracay, para mag-enjoy pero ending discriminate ka. So please wag nating hayaang ma-feel ng mga bisita natin yon, diba? Ipakita natin kung paano nga ba mag-accept ng mga bisita ang mga Pilipino. Okay? So again, ako rin turista rin ako dito sa Boracay, pero isa akong Pilipino. Wow. So sila, yung mga Westerners, Indians, Africans, regardless of their gender, their color, sobra ko silang wini-welcome dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Dito rin guys yung mga club na sikat, yung Club Galaxian, dito yan sa may Bulabog Beach. So if you're into nightlife, meron ding nightlife dito sa may Bulabog Beach. Okay? So hopefully guys, na-enjoy nyo to. And kahit pa natuto tayo ng mga bagong bagay. Consider nyo na mag-stay sa may Bulabog Beach if sawa na kayo sa White Beach, stations 1, 2, and 3. Maganda siya. Highly recommended. Very much recommended ko to guys. Ang bait ng mga tao. Even the locals mabait. Even the foreigners mabait. Parang lahat sila kaibigan nyo guys. Ang dami ko na na-meet dito. May taga Poland, may taga Pakistan, meron taga India. So, very diverse dito sa may Bulabog Beach. Okay? Ang sabi nung isa sa mga nakilala ko dito, yung Bulabog Beach daw is giving Siargao vibes. So, if nai-miss mo yung Siargao because of the Siargao curse, Bulabog Beach is the place to be. Pwede mo itong gawing alternative kung hindi ka pa makapunta ng Siargao. Okay? So yun lamang guys. Lamang sa Pilipino. Yan, mahal natin ang Pilipinas guys. Kahit ang hirap, mahalin ng Pilipinas, mahalin pa natin ang Pilipinas. Tama, mali? Tama. Okay? So yun lamang guys. So, abangan nyo. This might be the last vlog natin sa Boracay. Pero abangan nyo guys ang mga ganap natin for 2026. Meron tayo mga babalikan at meron tayo mga bagong pupuntahan. I'm very much excited sa mga pupuntahan natin next year. Especially yung mga dream countries ko. Yun na sila, nakapila na sila, line up na sila, book flight na silang lahat. Hopefully matuloy yung mga yon. At meron tayong babalikan guys. First quarter of 2026 is sa mga favorite nating countries. Babalikan natin yan next year. Wow. And of course, hindi na mawawala. If you know me, sobrang mahal na mahal ko yung bansang babalikan natin next year. And meron tayong mga bansang bagong pupuntahan. Sobrang dream countries ko yun. Sobrang dream series natin na yun. And hopefully, maging successful tayong lahat and maging prosperous yung 2026 natin. This might be uploaded sa January 2026. So, Happy New Year guys!
And I wish you all the best throughout the year. Yun lamang guys. Thank you so much for watching this vlog and I'll see you on our next biyahe. Bye guys!